Ito na. So, before pag-usapan natin tong SMNI indefinite suspension at parang ang dami mga ano rin suspension, indefinite suspension, abrogation ano pa. Bago tayo pumunta sa gradation ng ginagawa sa SMNI, sabi ni Bato de la Rosa, sabi ni Senator, yung mga nag-cheer daw sa ICC, mag-ano daw kayo, kumanta kayo ng national anthem ng Pilipinas ng 1,000 beses kasi hindi kayo makabayan, you're against the sovereignty of the Filipino nation, yung mga ganun. Anong masasabi natin kay Mr. West Philippine Sea, Mr. Very maingay for our interest against China na very silent during Digong? Ano masasabi natin dyan kay Sir Bato? Mm-hmm. Bago niya sinabi yan, sinabi rin niya, the government should be man enough, magpakalalaki ang gobyerno at sabihin sa akin ng diretso, no? Kung talagang ako ay papayagan nilang kunin ng International Criminal Court. So, marami mga sinasabi si Senator Bato. Alam mo Unfortunately, naman na yung pangalan niya, si Bato. ay parang parang medyo off, no? Medyo off, no? Parang dapat kasi ma-brief muna yung mga magiging senador, no? Kung ano yung rules tungkol sa mga treaties, no? Dapat may gano'n, parang hindi naman sila nakakahiya pag nagsalita. Yung pwede ka naman magpanggap Well, that Parang assumes mahiya ka sa buhay. oo, parang ako nagpapanggap ako na may alam sa batas kahit ako hindi abogado, no? Pwede namang magpanggap yung mga senador, no? Pero mismo yung pagpapanggap, kinakailangan mo ng ng intelligence. Ano ang hirap magpanggap kung hindi ka intelligent, no? So, pwede ka naman magpanggap na nauunawaan mo up to a certain point, no? Pero ngayon, kailangan Just niya ng pretend. Yeah. briefing. Ano bang ibig sabihin ng treaty? No? Kailan ba tayo hindi bound ng treaty? Winawasak ba ng treaty ang ating sovereignty? Halimbawa, extradition. Extradition, no? Treaty yan eh. Ibig sabihin, no? May mga kriminal na hindi tayo maglilitis. May mga kriminal na sila yung maglilitis. Kabawasan ba yan sa ating rule of law? Kabawasan ba yan sa ating judicial system? It's a treaty. Wala yung paglabag sa ating sovereignty, no? It has nothing to do with that. Ang mag-iisip lang ng ganyan ay idiots, no? Or baka talking Hindi points ko lang sinasabi naman na nila yan. idiots yung mga senador, ha. Sinasabi ko lang ang mag-iisip na yan ay paglabag sa ating soberenya, no? Treaty na bahagi ng ating rule of law, no? Bahagi ng ating responsibility sa international community, no? Ay dapat maunawaan mo 'yan as a senator, no? Tayo, hindi naman tayo senador, hindi naman tayo mga abogado, baka pwede tayong magkamali. Pero yung senador, wag naman siya magkamali, tatawagin niya paglabag sa soberenya, no? Itong treaty na pinirmahan natin with the Baka ICC. benta yan sa base kasi na Ron. Diba? Naman. Oo. Tapos yung Their dagdag pa thoughts. niyan, ito kasi ICC, mga imperialista, no? Gawa ka naman Pero ng ang minimum. China, love na love natin ng China kahit yung ginagawa nila sa Oo, atin sa West oo. Philippine Sea. No? Tingnan mo naman kung ano yung composition ng ICC. Hindi naman yung mga imperialista. Hindi, Well, they're speaking not of out to kwan. Katulad ng China, they're not out to get our territory. Katulad ng for West islands, Philippine Sea na mas malaki pa sa ating entire land mass. right? Diba? Or pagbubuli sa ating mga Yun mangingisda. ang banatan mo ng soberenya. Baka palakpakan pa kita, di ba? Yun ang Hindi, banatan wag na, mo, no? Ronald, wag na. Babanatan mo yung isang institusyon na bahagi tayo, member tayo, no? Kahit umalis na tayo ngayon, di ba? Ngayon sinasabi naman nila, yung ginawa ng Supreme Court, na sinabi ng Supreme Court na ang ICC may jurisdiction sa Pilipinas kahit umalis na tayo. Anong sinasabi ngayon ng DOJ? No? Kwan lang naman yun opinion. That's just an opinion no? Kaya naman No, tayo. yung sinabi ng Supreme Court, unanimously lahat ng mga kwan nag-agree na may jurisdiction. Opinion lang daw yan. Oh, may Oo. jurisdiction. Ang sabi nila, wala naman yung kwan wala yung strength of law. Dahil Yan ang opinion tinatawag lang na yan no? Isip Duterte, Isip Digong, Isip Digong. Now, speaking of talking points, which is Oo. what I think Bato is doing and all of that. Let's talk about SMNI. So may indefinite suspension na ito. So as far as the Congress, certain powers that be, and crack down on this, some say, a purveyor of fake news, disinformation, and destabilization is concerned, mukhang tuloy-tuloy pa rin ang laban. So we went from Yes.
1 month suspension to indefinite suspension. So, ba't yung mga shows ni Tatay Digong hindi na natin mapanood? Ronald, paano na yan? Full Jack TV lang mapanood ko, hindi na ipaglalaban si ko ang Tatay. karapatan ng SMNI, no? Kanilang karapatan. Kabayani. Gusto ko marinig, no? Lagi, no? Si President Duterte, ex-President Duterte, no? Pero pinakasimple lang dyan ang tawag ng aking panganay dyan Ito, hindi naman bunso, panganay. Ang tawag ng panganay ko dyan, karma. No? Karma, no? Yan ang kuwan, no? Or sabi nga ni Harry Roque, nung tinanggal yung franchise ng ABS-CBN, karapatan ng Kongreso yan. No? Karapatan ng Kongreso. Ayan tayo yan. Tapos ngayon, ang sabi niya, walang mix, no? karapatan. Yung mga sinasabi niya, itapat mo sa sarili. Ngayon, sinasabi ni ex-human rights lawyer Harry Roque ay walang karapatan ng Kongreso para tanggalin, no? Para ang franchise ng SMNI, no? Palang yun, maganda nga na ilabas mo yung kanyang parehong statement no? Doon sa Dahil dami pwede mix, di ba? Yung mga sinabi niya kay Digong noong 2016 na si Duterte, ganyan-ganyan, tapos ngayon yes. Talagang Pero hindi si ako Harry magugulat, Roque, Bigar, hindi ako magugulat dahil trabaho ng mga spokesperson na magsinungaling no? Lalo na kung yung spokesperson mo, abogado pa, no? lalo na kung yung abogado mo ay ex-human rights lawyer. Yes. So, gets mo, no? Pero baka siyempre ibang kaso yung SMNI, no? Pero nakita mo naman yung hearing ng Congress kahapon. Yung mga babae na nag-testify, 'di ba? Na mga minors pa sila. Ito yung kay Senator Riza Ontiveros, di ba? Oo, nung sila ay ginahasa, no? Yeah. Ibig Medyo sabihin, next level na yan. no? Isang isang pakete yan di ba? Isang pakete, no? Yung dikit-dikit na yan. Hindi ganun kadaling ihiwalay. Of course, legally kailangan mo ihiwalay, di ba? Pero politically, alam mo naman na isang pakete yan no? Yung nangyari kahapon sa hearing, no, na very graphic yung testimony nung babae na ginahasa daw siya nung siya ay minor pa lang, inabuso siya, no? At maraming katulad niya yung ginagawa yan, no? Yan ay hindi mo pwedeng sabihin na kwan lang yan, black propaganda. No? Very particular no? Pati yung kanyang dinalang toothpaste, no? Toothbrush, Talagang di ba? pinakinggan mo, grabe Diba? hindi ko na-check. Pati yung pajama na kanyang sinuot, yung pajama na tinanggal. Pero hindi mo tatawaging sinungaling yung bata Hindi mo tatawaging sinungaling yung babae, no? At tingin ko yun yung hawak na ebidensya ng Amerika. Kaya gusto nilang i-extradite no yung may-ari ng SMNI na hindi daw may-ari. I-extradite for human trafficking, for pedophilia, for rape, for money laundering, etc. No? Yun yung kanilang gawa. Kaya kudos to Senator Risa, no? Kudos to Senator Ontiveros for taking the lead on this issue, no? Matapang talaga Senator Ontiveros. Imagine what she has had to deal with all throughout the years. And siya pa, once again, yung kay Kian de los Santos, siya pa rin. And then also this. So she has a consistent record on fighting for the voiceless against the very powerful. All right. On that note, thank you very much, Senator Llamas. You never know, right? Thank you very much for that, Secretary Ronald Llamas. Talagang ang bilis ng isang oras natin at nasa slice natin na maganda ito. Apat na episode kagad yun. Parang ano na tayo. Ano ginagawa ko yung ginagawa ng TV, di ba? Parang 10 minutes lang tayo sa TV, naging 5 episodes bigla. So sabi ko kaya ko na rin na kaya. Tama yan. Dahil yung attention span ng mga tao. Yes, be honest. Let's be honest. Matagal na 30 minutes, matagal na 30 minutes, di ba? Correct. Kaya sabi ko, meron akong behind the scenes version na yung mga mahabang pasensya, you can listen to the whole thing. Pero yung mga gusto lang nila slice, pitik-pitik lang, ito yung version Actually, galing ako sa isang conference kanina, no? May mga representatives yung mga embassy. Sabi ng isang charge affairs, no? Hindi ba natin trivialize masyado yung ating seryosong mga messages by using TikTok? No? Hindi ba natin trivialize, no? Ang sagot ko ron ay kung stand-alone yung TikTok, yes. Pero kung yung TikTok ay bahagi ng multi-platform strategy. Integrated Tawag nila ay vertical strategy. Kung yan ang integrated, then hindi siya triviality. Although I agree na in the scheme of things, in the postmodern world, we have to weaponize triviality. Diba?
Dahil nandun yung karamihan ng mga For tao, the they good. love this eh. For the good. Yeah. We able to get their attention, then punta ka ngayon do sa 3-minuter. Kung makuha mo Yeah. attention nila for 30 seconds, no? After no 3-minuter, pwedeng pumunta ka sa isang documentary na 15 minutes, no? Right. And later on, pwede ka nang pumunta sa isang seminar ni Richard Haydarian, no? About breaking some eggs to create an Ayan. omelette. Yung mga Lenin oh, School of yan, yan. Yan. Lenin Pero Youth you have to Academy. Yeah. start somewhere, no? Right, right. Parang ang ginawa ko ng example, yung kay Trump, wineponize nila ang loneliness ng middle-aged white male. Diba? Even old, especially Diba? older. At Yeah. ginamit nila yan sa isang political narrative na nakadikit kay Trump. Diba? Yun yung ginawa nila. Correct. Kailangan din natin ng gano'n. We have to weaponize where people are, no? For a different framework, no? Not hate, no? Not maalis, not populism, no? Kung hindi in a more modern way, a more reformist way. Proactive. Yeah. Pero wag nating iwanan yung mga tools na yan sa kamay ng mga reactionaries, no? Don't abandon the field, the battlefield to the enemy. Yes, Yeah, yes. definitely. I agree with you. I mean, sabi nga ni John Nery, if Rizal were alive today, he would have been a vlogger. I completely agree with him. I think Yes. Rizal would have been a TikToker, hindi lang vlogger. Yes. Right? Parang mighty magulang style yung mga siguro gagawin niya. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. I wanted to just say, where can people follow you? So ayan, pinapapush na kita. Gawa ka ng channel mo. Magpagawa ka na dyan sa mga ano mo. Matrabaho yan eh. Okay na ako ng pag-guest sa mga kwan. No? At least, Ronald, sabi ko, i-collect mo lahat ng yung mga interview mo kay Christian, sa akin, sa TV5, mga ganyan. Maganda, at least para may nagulat nga ako. Interview ako last week ni Robbie Alampay at ni Veronica. Uy, hindi ko alam na wala na pala yung The Chief. No? Wala. I have no idea. Wala na pala yun. So, kaya may podcast si Robbie. No? Kaming dalawa ni Shelo Magno, yung guest. Right. Ganda. Nakita ko nga yung ano nyo. Dumadami yung mga katulad mo, no? Yung mga yung mga trailblazing na ginawa nyo, no? May mga sumusunod na, no? Kaya, well, I mean, in fairness, Pomo Podcast has been here for a long time, way ahead of me. Alam mo naman, R&R, ang style ko naman dito is bardagulan vlogging. May konting Hegel and then may konting Lenin and then biglang SMNI, ganon. I think yun yung natin. I think that's what's unique with what we're doing. We smuggle in Antonio Gramsci into discussion of Robin Hood Padilla and Bato de la Rosa. That's, I think, what makes us unique na trailblazers. So, salamat sa'yo, comrade. Pero please, wag kayo mag-quote purong Lenin, mapapahamak. Mapapahamak natin si Ma'am Lenny. Alright? Salamat. Akala ko si Stalin ang kinukot ko eh. Hindi, malapit. Ito na yung mga biographies, ilabas ko na next time. Maglalaway tayo, check tayo ng gano'n. Salamat, comrade. Anytime, Bigar. Thank you very much. God bless and talk to you soon. Maraming salamat. Thank you.